Sige, next tayo, Kasosyong Red. Oh, Please. si kasosyong Chris, yung kanina, yung sa nakamotor, sabi niya kanina. Ayan, kasi last time pa to si Kasosyong Chris to eh. Kasosyong Chris, pasensya last time ha. Ay, okay lang kasosyo. Naintindihan ko naman yun. Ayan, Sobrang maganda na busy yung mo na. ano mo. Maganda na yung... Mas okay naman malinaw naman kasosyo. Bali may Anong lagay dalawang natin? tanong lang ako. Dalawang tanong lang. Hello, kasosyong Arvin. Apo. Dalawang tanong lang pero bago yun, magpapakilala muna ako. Sige, Okay sige lang yan. ba? Ako pala si Chris. Dati akong Grab driver, UB driver, saka truck driver, puro driver. Pero na-engage din ako sa business kasi dati may business kami na Good to Go, pizza, siomai, yung Good to Go dati. Nag-execute din naman ako noon nung 2013 na kaso nalugi nga lang. Nahanay ako sa mga pre-sell. Isa akong pre-seller ng expanded metal kasi nung nag-grab ako may nakilala ako na pasahero na may-ari pala nung metal na yon, nung nilalagay sa speaker, screen. Kasi madaldal kasi ako eh. Halos lahat ng business ko, kinakausap ko kasi. Kasi basta may isang tao na nagsabi sa akin na isang matanda na gano'n. Kausapin mo lang ng kausapin yung kasi pwede niya isalin sa'yo yung nalalaman. Basta gano'n lang ang sinasabi. So wala yun, yung business ko, aso nagkaroon ng pandemic, kaya di ko na rin siya makuha. Kasi Manila pa ang kinukuha yung product ko eh. Yung expanded metal, pero ang markup na nasa 40% ang kita eh. Kahit isang bakal lang. So, ayun nga, simula pa siguro nung bata, nasa mundo na ako ng diskarte. Sabi ko lang. Kasi ang naalala ko nung grade 5 ako, bumibili ako nung poster ng Pokemon sa palengke, tapos binebenta ko sa mga klase ko ng 15 pesos, pero 10 piso ko lang nakukuha. Ayun lang. Tapos nung high school ako, sa computer namin, yung buong section namin na 4 section, di ko makalimutan yun kasi doon ako kumita ng 6,000 sa edad ko na 14 years old. Ginawan ko ng program yung 4 na section na ako lang yung hindi ko naman sinabing nakagets kasi yung pilot section na halos lahat na-gets nila. Pero ako na-gets ko, yung iba nahihirapan. Binenta ko yung program ko sa kanila na 50 pesos per diskette na kaya kumita ng 6,000. Kumbaga kahit pa paano yung tawag ko kasi sa pagkita ng pera is diskarte. Kumbaga parang may liga ako sa diskarte sa pre-sell. So may tanong lang ako dalawa kasosyong Arvin. Magkaugnay kasi siya eh. Una, meron akong naisip ko ng i-pre-sell dito sa amin na wala sa ibang lugar. Tapos, ang kaso, yung unang product is mahal at naumpisa na namin. Naumpisa na namin na i-benta. Kumbaga, kaya ko magbenta nun ng 8 pieces per day. Kasi inaalo ko sa every delivery ko, yung mga mayayaman na medyo kasi may pricey din kasi yung binibenta ko yun eh. Pero nabebenta ko siya, tulad ng isang araw nakabenta ko 8 pieces nun. 8 pieces. Ngayon, dahil nga sa Kasosyo Group, may nag-post sa Kasosyo Group na similar doon sa binebenta ko. Pero, mababa. Saka ang kagandaan doon, natural siya. Sige sabihin natin, suka na lang muna. Ayun na lang yung example ng Kasosyo Marvin. Yung binebenta kong mahal, is mahal siya, maganda yung tsura niya, pero medyo hindi makakabuti sa katawan ng tao. Pero etong natagpuan ko na kasosyo natin dito sa Kasosyo Group, na nag-usap na kami kahapon, nagkita kami dito sa amin, sa lugar namin. Yung product niya is puro natural na hindi nakakasama sa tao. So, sa decision making, nag-iisip kasi ako kung ano yung ipurpusto ko doon sa dalawang yun. Yung una kong binenta, maganda yung packaging niya, maganda yung tsura, madali siya ibenta. Pero yung pangalawa, medyo nag-uumpisa pa lang si boss sa business niya ngayon. Kaya yung mga packaging niya medyo hindi ganoon, hindi siya kapansin talaga. Pero yung tinikman ko, okay naman yung lasa. So ayun, ano kayang magandang decision doon? Kasosyo Arvin, yung isang part is maganda yung ibenta, madali ibenta, pero medyo hindi siya nakakabuti sa tao. Pero yung isa, medyo bago pa lang at tingin ko may future naman. Tapos natural all, saka yung may-ari, may puso din. Yung usap namin, masyadong mababa doon sa binebenta ko na, kasi ang mahahalata mo naman kung malaki yung tubo niya sa isang product eh. Pero siya, ang binibigay niya lang sa akin is yung konti lang yung tubo niya, pero basta pag-uusap lang namin na makilala siya dito sa amin sa Bataan. Ano kaya magandang desisyon
pwede ko ba siya lang pagsabayin pero silang product or magdidesisyon talaga ako ng isa katulad ng sinasabi? Okay. Sige, maganda. Sige. Kapag nagdidesisyon kayo, hindi nyo pa kailangan mag-focus. Pwede nyo pagsabay-sabayin. Kasi ang purpose is to decide kung saan kayo magpo-focus. Pero kung hindi pa kayo decided, tirahin nyo pareho sabay-sabay, wala namang problema. Pero kapag decided na kayo na yan na yung, kailangan nyo na i-drop yung isa. Huwag kayo ma-confuse na dapat, lininaw ko naman to, no? Huwag kayo ma-confuse na dapat focus kagad kayo. Hindi nyo nga alam kung ano i-focus nyo hanggat hindi kayo sumubok ng kutakot na bagay sa buhay nyo. So kung nagdi-decide pa lang kayo, testing. Pero kapag dumating na yung time na sure ka, decided ka na dito na alam mo sa puso mo ito na yon, isugal mo na lahat. Yun lang yung time na i-bet mo na lahat, pati pato, pati bahay ng kapitbahay nyo, ipusta mo na. Kasi decided ka na. Pero dapat isa lang yon. Pero hanggat wala pa yung isa na yon, explore muna yan. Pagsabayin mo yan. At pangalawa, kasosyong Christopher, sa palagay ko, pasarapan lang naman ng tulog ang laban sa buhay eh. Hindi talaga paramihan ng pera. Pasarapan ng tulog. Kung marami kang pera pero hindi ka makatulog ng maayos dahil hindi ka naniniwala sa pinagagagawa mo at alam mong mali yan, wala rin kwenta. Sayang lang din ang buhay mo. Kaya para sa akin, pasarapan ng tulog yan. Huwag yung takbuhan ng pagbabayad ng tax kung hindi kayo makakatulog ng maayos. Huwag yung takbuhan niya, huwag yung isipin, huwag yung tutukan na manloko ng kapwa nyo para lang kumita kayo ng maayos. Kung hindi rin naman kayo makakatulog, alam nyo sa sarili nyo yan na hindi kayo makatulog ng maayos kasi alam nyo sa sarili nyo kahit pagtakpan nyo ng kabutihan yung ginagawa nyong masama pa rin yan. Sino talo? Kayo rin naman eh. Tignan nyo mga itsura nyo, ang tanda nyo sa edad nyo. Alam nyo bakit? Kasi hindi kayo nakakatulog na maayos. Malamang meron kayong hindi ikaw to kasosyong Christopher para sa lahat Kasi malamang meron kayong ginagawang kalokohan na pinagtatakpan nyo na hindi kalokohan. Pinagtatakpan nyo na hindi pinagtatakpan nyo na hindi maayos tong ginagawa ko para to sa pamilya ko, para to sa ganito. Pero masama pa rin yung ginagawa nyo. Alam nyo yan, hindi ko na dapat sabihin kung ano yung bagay na yun. Alam nyo yan. Ako malinaw nga. Pasarapan lang ng tulog to. Dami nagsasabi, ang bata-bata ako daw. Hindi na ako bata, mga kasosyo. Sinasabi ko sa inyo, matanda na ako. Huwag isipin, Totoy na yun si Arvin Urubia, Totoy. Malaman nyo edad ko, sabihin nyo, ang tanda na pala ni kasosyong Arvin. Syempre, nakakatulog ako ng masarap eh. Kaya maluwag sa puso mo. Sana all. Sabihin yung katotohanan. Kung meron kayong paplanuin sa buhay nyo, yun ay makatulog kayo ng masarap at hindi yung dumami yung pera nyo. Malaki diferensya nun, mga kasosyo. Kasi kahit gaano kadami ang maipon yung pera o malikom yung pera, kung galing sa kalokohan yan, sisingilin din kayo niyan. Sinasabi ko sa inyo. Tama. Huwag niyo habulin yung pera sa kapalit ng kasamaan na nagawain. Kahit i-justify niyo pa na, hindi, ganito eh. Hindi, ganito naman. Alam niyo yan. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Tulog ang basiyan. O mamaya, matutulog kayo, no? Pag di kayo maayos matulog, pag gising nyo parang pagod pa rin kayo, sigurado may dapat kayong ayusin sa buhay nyo. Trabahuin nyo na yun. Kung ano man yun. Tama. So, ito, yung pangalawa na kasosyong Arvin. Sige. Para mabilis na kaya. Yung pangalawa kasi, so yun, may nakita na kami ng pwedeng i-push na product. So, nag-iipon ako ng, simula na nag-umpisa ako dito sa delivery service, nag-iipon na ako sa isang Absolute. Lahat ng bari ako, nilalagay ko doon, yung kinikita ko. So, eto na. About naman din uli sa decision making. Kasi, yung naipon ko na yun, bala ko na siyang buksan. About para i-push tong business na to. Ang aso, may problema na mga ganito. Lagi to kasi nangyayari sa akin, kasosyong Arvin. Pag may ipon akong ganito, may aksidenteng mangyayari. Tulad nga na ngayon ito, kasosyong Arvin. Mabubukas ko yung alkansya ko, pero yung ngipin ng asawa ko, kailangan paayos, aabutin ng 30,000. So, wait lang Okay lang, kasosyong Christopher, okay lang. Nakikinig kami sa'yo nakikinig kami. Hintay kami sa'yo, kasosyong Christopher Nakikinig kami sa'yo. So yun nga kuya, kasosyong Arvin. Nahihirapan ako sa desisyon na gano'n. I-let go mo na yan, wag mo nang pigilan. Kikinig kami sa'yo. Kikinig kami. Wag mo nang pigilan para makapagsalita ka ng maayos, kasosyo. Umiyak ka. Nakikinig kami sa'yo. Nahihiya kasi ako eh. Huwag ka mahiya. Kasi nga. Nalabas mo lang yan kasosyo, kailangan yan. Huwag kang umiyak. Ilabas mo lang. Masaya kami, nakikita kang maglabas. Wala kasi akong masabihan eh. Dito kami. Nakikinig kami, kasosyong Christopher Nakikinig kami sa'yo. Noon pa naman kasi talagang gusto ko na magnegosyo kasi lahing squatter lang kami. Lahing squatter lang ako eh.
So, kaya nga diskarte tawag ko sa pagkita ng pera. So, nag-iipon ako para meron akong pang negosyo. Nagpi-pre-sell din naman ako, kaso tuwing nga lang na may maiipon ako na pupunta, tulad na aksidente yung panganay namin. Kailangan semento yung paa. Kahit na 15,000 yung naipon ko, hindi ko matiis na gamitin sa negosyo o health nila. Tapos, ang nangyayari, dahil nga puro bunganga ako, negosyo. Siyempre, lagi kami nag-aaway dahil wala namang pinapupuntahan yung negosyo na pinupuntahan ko kasi sobrang laki ng pangarap ko, siyempre. Lahat ng opportunity na nasa harapan ko tulad ng mga networking, naloko din ako noon. Tulad nga noon, nung yung mayor na napakuha ko, napapiin ko yung mayor. Pero may kapalit yun. Kailangan kong makausap din yung congressman kasi mag-aaway sila. Kaya kinausap ko yung congressman. Pero ngayon magkausap na sila. Para lang doon sa pay-in na yun. Pero achievement sa akin yung kahit na naloko ko. Kasi nung nagsisimula nung ano na yun, niloko lang ako. Iniwan na ako. Kahit yung 10 teacher na napapiin ko sa Bigan, nawala lang ng parang bula. So parang hindi naman ako sa negative sa networking pero naging negative na siya sa akin kasi nga ganun lang pag yung sipag ko pag nakita na nila pag may nakita na naman silang bago nawawala na sila kasi may parami yung paganda yung networking hindi kumbaga natanim ko lang sa isip ko na iba pa rin talaga yung may sarili kang negosyo kasi yung networking negosyo nila yun parang ganun. So back dun sa pinoproblema ko lang talaga lagi yung pagdesisyon about dun sa ipon. Kasi kung marami ka naman pera talaga, makakapag-ipon ka ng security sa health mo. Katulad ng mga Sun Life, ganun. Kasi katulad ko na basic lang yung kinikita. Tulad nitong tong pag-delivery rider. Okay naman siya. Kaso kalating araw ko lang siya ginagawa. Sa umaga, yun nga, nagbebenta ako ng produkto na pwede naming ikabago ng buhay ko. Buhay namin. Tulad nung isang vlog mo, Kasosyong Arvin, yung negosyo o trabaho, di ba? Yung 50% ng buhay mo. Sabi ko hindi pinaliwanag ko sa misis ko, yung 50%, yung kalating araw ko, hindi natin gagalawin yun hanggang sa ma-target natin yung ipon natin hanggang December. Pero eto nga, may dumating na naman na isa na naman problema na, yun nga, sa yung ngipin niya kasi sumasakit na wala akong sabi kasi ng doktor 30,000 daw yung aabutin nun kasi alam ko naman sa sarili ko pag nabungal yung misis ko lalo mahina papapanghinaan ng loob yun dahil sa sitwasyon namin saka hindi siya makakalabas mas mahirapan ako kung nahihirapan siya kasi ako yung padre di pamilya, di ba? Kaya nga, eto, may kausap ako kahapon at maganda na may usap namin. Susubukan ko ng basagin yung alkansya ko para dun. Kaso, di ko naman maatim na gagamitin mo sa ganun pag nalugi tapos di ba yung ganun parang hindi sana kumbaga kung diskarte lang meron naman kung pag-iipon naman kaya naman din kasi yung decision sa ganun lang doon ako nahihirap doon ako na di-depress doon ako na nahihirapang kasi wala akong mahingan ng tulong kasi nanay ko, tatay ko pagtungtong ng 60, di na nagtrabaho, nandun sa bahay na lang. Mama ko wala naman trabaho. Tapos ako, high school graduate lang, dinidiskarte ko lang. Kaya yung mga vlog ko din, nagbablog din kasi ako. Yung vlog ko, medyo negative yung lumalabas pero pinipilit ko maging positive na yung lalabas doon sa mga vlog ko Kasi meron na rin naman akong mga kulang 800 na subscriber na naniniwala sa akin. So ayun, Sir Arvin, ayoko nang umiyak Ano kayang magandang payo sa ganun? Ano magandang decision sa ganun? Kaya nga tinawag ko na decision of life and death kasi nahati yung puso ko sa pagdesisyon about sa yung misis ko may gantong pakaramdam pero uunahin ko yung negosyo. Paano kung, 'di ba? Kasi sa dami ng nag-fail kong negosyo, 'di ba parang may nagda-doubt na rin ako pero tinutuloy ko pa rin. Nagde-negosyo pa rin ako pero may doubt. Yung ganun.
Okay, Kasosyo Christopher, narinig namin lahat ng sinabi mo. Ano. Ako na muna magsasalita pero sabihan nyo rin si Kasosyo Christopher mamaya mga kasosyo. Pero ako na muna. Una, Kasosyo Christopher, may utang ka ba? Meron. Malaki? 25 po. 25K. Oo. May bisyo ka ba? Wala po. Ay, wag mo gano'n lapit yung mic mo, Kasosyo. Yung sapat lang. Yan, Sapat ganyan lang. lang. Ayan, Wala ganyan. po akong bisyo, hindi po ako nagiinom, wala po akong barkada. Puro Wala, trabaho okay. lang ako, pinag-aawayan po namin kasi yun eh. Okay, Mahilig wala. kasi ako magtrabaho, nag-overtime pa nga ako sa rider, sa pagiging rider, tapos sa umaga, naghanap ako ng sideline. Sige, sugal. Hindi po ako nagsusugal. Hindi ka nagsusugal. Okay. O, isa lang masasabi ko. Maayos yung sitwasyon mo kasi 25,000 lang utang mo. Hindi ko din alam pero blessed ka diyan kasi may 25,000 lang utang mo. Maliit lang 'yon. Doon sa problema mo sa ipin ng asawa mo, maliit lang din 'yon. Kaya mo 'yon. Ay, buti nga may alkansya ka eh. Yung iba nga wala alkansya eh. So nakikita mo lang kasi yung bagay ngayon negative eh. Negative siya. Pero gusto ko sabihin sa iyo na blessed ka eh. Una, ipin lang yung problema ng misis mo. Hindi yung ibang klase ng sakit, 'di ba? Kung sana ma-realize mo 'yon. Actually, ipin lang 'yon. Pag napa-dentista 'yon, okay na. Yung iba mas maluba ang sakit. Hindi lang 30,000. Ibig sabihin Kasosyo Christopher, maayos yung kalagayan mo. Maayos. Pero dito kita tutulungan. Ang nakikita ko sa iyo, Kasosyo Christopher, wala ka dun sa tamang landas mo eh. Yung galing mo, wala doon sa kung ano tinatrabaho mo ngayon. Parang ganito ako sa Christopher. Alam mo ba yung problema mo sa ipin ng misis mo? Tingin ko magaling kang sumail stock eh. Ang problema, halimbawa, isang kotse lang ang problema mo eh. Isang kotse lang mabenta mo, tapos ang problema mo eh. Kaso, yung ginagawa mong trabaho ngayon, hindi dyan naka-align yung core gift mo. Kita mo tingin ko magaling, nakakaya mo kausapin yung mayor, nakausap mo yung congressman. Kaso, driver ka. Hindi yun ang core gift mo. Parang ganito, isang kontrata lang ang kailangan mo, solve na problema mo. Kaso wala kang magagawang ganun sa pagdadrive mo. Walang problema sa pagdadrive mo hindi ko yung kinukutya. Pero hindi yun yung talento mo, Kasosyong Christopher eh. Ang talento mo sa pagbebenta, sa tingin ko sa basa ko sa itsura mo, Kasosyong Christopher, maghanap ka lang ng 5 taong nagbebenta ng second hand nilang kotse, tulungan mo sila mabenta yon, solve ang problema mo. Magaling ka sa pagbebenta eh. Magaling kang mag-negotiate eh. Yun ang basa ko Maghanap ka ng 5 taong tropa mo o kapitbahay mo na nagbebenta ng kotse. Kasi sa kotse malaki markup eh. Yung tinatrabaho mo kasi yung sabon, yung vitamins, ang liit ng markup doon. Ang punto ko, isang transaksyon, ang liit lang ng kita mo. Kung mailalagay mo yung talento mo sa isang bagay na malaki yung balik, katulad nung mahirap kasi magbenta ng kotse. Eh kung magaling ka sa magbenta ng kotse, isang benta mo ng kotse, 10,000 ang porsyento mo. Kesa sa isang vitamins na maibenta mo sa isang produkto. Ang punto ko, handa ako magbayad ng 20K, maibenta lang yung kotse kong second hand. At ginagawa ko yun. Wag lang ako yung makonsuming kumausap sa mga nag-i-inquire. Magbabayad ako ng 20K sa ahente. Ibenta mo lang yan. Kasi mahirap yung magbenta ng kotse. Kailangan mong hanapin yung bagay na mahirap, pero sa'yo madali. Tingin ko sales yun eh. Case in point, kaya mong kausapin yung mayor. Kung hindi networking ang nilalakad mo dun. Kung ang nilalakad mo sa mayor, nakangailangan, alam mo ba ang mga mayor, naghahanap yan ng mga signages. Kailangan nila ng signages. Isang bagay lang yun Pero kung ikaw makakapag-deal nun, mayor, meron akong kilalang ako na katrabaho niya mayor, signages. Maghanap ka ng isang gumagawa ng signages, yun ang i-pre-sell mo. Etong kilala mong, gumagawa ka ng signages, may project ako sa munisipyo. Bigyan mo ako ng mababa niyan, ilalakad ko kay mayor. Marami kumuha to. Ang laki ng kita mo dun. Ang gusto ko makita mo, Kasosyong Christopher, nandiyan ka sa bagay na hindi babalik ng maayos yung effort mo kasi hindi yun yung talento mo, hindi yan yung core gift mo eh. Nasa selling ka eh. Alam mo na ngayon na core gift mo, selling. Kailangan maghanap ka ng malaking problema na doon ka papasok, doon ka tutulong kung ano man yun. Yung mga mayor may malaking problema yan. Katulad nung may kagalit niya si mayor. Alam mo ba, trabaho yun na pag pagbatiin mo ang dalawang malaking tao. Trabaho yun. Halimbawa, na-experience mo na eh. Hindi okay si mayor at saka si isa congressman. Sino pa ang ibang mayor na may kaaway na senator? Sino pa? Marami yan. Kung makilala ka na kaya mo mag-ayos ng mga hindi maayos na tao, isa talento yun. Isa niche. Hindi lang sikat yung services na yun pero meron nun. Ako may kaaway ako kunwari. Pero kailangan ko yung suporta ng kaaway ko na yun. Kailangan ko ng katulad mo, Christopher. Tapatawag kita. Christopher, nakaaway ko to si yung anak ni congressman ng ganito ganyan nakakarera ko sa kagabi. Napatulang ko Gawa mo na para magkaayos kami. Trabahuin mo yun. 50 mil ka sa akin, Christopher. I-focus mo yung utak mo. Anong problema? Saan ka papasok na doon ka magaling? Nagawa mo na eh.
nagawa mo na. Nakapagbenta ka na sa mayor. Napagbati mo, napag-ayos mo na yung mayor sa yung congressman. Gusto ko doon ko mag-focus, Christopher. Hindi man obvious. Yes, Christopher. Kasosyo nang nangyari na sa akin yun, yung one big time sale. Kasi kasi nga, di ba, squatter area sa amin. Merong nag-aya sa akin na 25,000 per head sa DH sa Qatar. So, nakapag-produce ako ng 10 person na active na nagagawa na nun. Kumbaga, 10 tao na napapunta ko na sa Maynila. So, niloko nyo lang ako eh. Hindi niya ako binayaran sa 25,000 eh. Isang beses lang ako binayaran yung 25,000 kaya medyo nagtagilid na ako dun. Nagagawa ko yung mga ganun, kasosyo. Yung mga one time, big time na... Hindi one time, big time ang gusto kong hanapin mo. Gusto kong hanapin mo kung saan ka lulugar. Hindi dyan sa pagdadrive. Hindi rin dyan sa pagbebenta ng pipik. Hindi naman, sa maliliit na produkto. Kailangan mo kasing solidan yung focus mo dahil kailangan mo ng pera, kailangan mo ng income eh. At magagawa mo, magiging, parang ganito eh, tataas yung value mo kapag nandun ka sa lugar na malupit ka doon. Wala ka sa lugar na yun eh. Kailangan mo puntirin yun. At isa pa naging problema, ba't lagi ka naloloko? May problema rin sa'yo, Christopher eh. Maaring mabait ka rin masyado. Siguraduhin mo muna kasi. Mamaya, sige, magdala ko 10 tao dyan. Bayad ka muna kalate. No, dinimanda ko nga yung isa eh. Kasi para lang mabigay yung 25k ko eh. Sa simula pa lang, ano ka na, defensive ka na. Magpapadala ko dyan, bayaran mo muna ako, wala akong tiwala sa mukha mo eh. Ngayon, kapag dun pa lang di na nagbayad, alam mo na kagad. Hindi mabait. Hindi kailangan mabait. Kailangan sigurado. Nakuha mo, Christopher, okay na yung pinagkakitaan mo eh. Naloloko ka lang lagi eh. Kailangan mo galingan sa bagay na yun. Ingan mo muna ng down. O kaya, kuha mo ng ID. Okay, alam mo yun, trabahuin mo din na hindi ka nila magancho. Trabaho din yan, pinagtatrabahuan din yan. Christopher, may talento ka na magaling ka, kaso yun ang gusto kong tutukan mo. Focus ka dun sa bagay na may value ka talaga. Katulad yan, maghanap ng recruit. Ako, Christopher, may papahanap ako sa yung tao. Tiga saan ka ba, Christopher? Bataan, sir. Ay, kasosyo. May kailangan ako 10 tao ngayon, Christopher. Kailangan ko na 10 marunong marunong mag-repair ng sira na sasakyan. Yon, 10 ganun. Hanap mo ako ng Christopher. Bibigyan kita ng 50,000 pag nabagsakan mo ako ng 10 maayos na yun. Sir, meron na akong 4 nun. Nandiyan sa Maynila. Taga Bicol yun. Naghahanap. Magtatayo sana kami dito ng nakausap ko kasi yun. Taga Bicol sila. Magaling na mekaniko saka mga latero or ano. Bumunta sila sa Maynila pero wala silang trabaho. Kaya nagpapahanap sila rito ng pwesto para magtayo ng mechanic shop. Nandiyan sila sa Maynila ngayon. So, kung baka pwede yun makatulong sa'yo. Pwede yun. Totoo, kailangan ko yan. Pero tignan mo yung realidad na may nangangailangan ng gilas mo. Kaso hindi ka dyan nagpo-focus eh. Kailangan makilala ka na hanapan ng mga kung ano-ano. At kaya mo i-provide yun na maayos. Alam mo tawag dyan? Recruitment yan eh. Business na malaki yan. At saka yung salitang headhunter, yung headhunter, malaking negosyo yan. Malaking negosyo yan. Ako bilang may-ari ng mga raming negosyo, hindi na ako mag-aaksaya mag-post ng wanted, ganyan-ganyan. Pinapatrabaho ko na lang yan. Kailangan ko ng ganito, dalan mo ako maayos ha. Doon ka mag-focus ka sa Christopher, may gilas ka. Ina-align ko lang kung saan ka dapat at may pera dun sa bagay na yun eh. Maliit hindi, sorry to say, pero wag na sa barya. Kasi yung value mo, dahil naka-align ka sa hindi bagay sa'yo, hindi ka na babayaran ng maayos. Hindi ka na pepresyohan ng sapat. Napaliwanag ko ba, Christopher? Napaliwanag mo. Doon ka sa mundo. Doon ka sa mundo kailangan ka. Kasosyo, meron naman nagtiwala sa akin about sa ganyan. Nandito nga siya ngayon eh. Kasi meron siyang business na pastries. Kaso hindi niya ma-push kasi nagpo-produce siya pero hindi niya ma-push. Kaya nagko-collab lang kami na ako yung pupunta sa lahat ng pwede kong i-push yung pastries niya. Kasi masasarap yung pastries niya eh. Parang Jayco type eh. Mga ganun. Saka yung mga cake niya talagang basta masasarap siya. Kaya may mga kausap akong ganun. Kaya nag-iingat na rin ako sa mga kinakausap ko na syempre, kung pera, wala kasi akong pera. Ang may ano ko lang talaga is yung sale ko. Kung ano lang talent ko. Yung sinasabi ko naman sa kanila. Kahit sa kausap ko doon sa kahapon, sabi ko, wala akong pera pero meron akong konting ipon at yun yung susubukan lang hanggang sa lumaki. Kaya yun yung inaano ko ngayon. Doon ako nakapag-focus. Pero na ano lang din ako doon sa mga paulit-ulit lang na alam niyo na pinagdadaanan ng tao. Kaya nga gusto ko tayong makausap kasi parang kahit pa paano nakapag-desisyon ka ng mga gantong bagay. Sige. Gracias yung Christopher, may kilala ka pa bang mabigat na tao? Malaking tao? Bukod sa akin
Hindi, joke lang. Hindi ako mabigat, mayabang lang ako. Hindi, joke lang. May kilala ka pa bang mabigat na tao? Yung malaki-laki. Meron, nakaso wala na yung mga contact ko eh. Kasi Nakasayang. may cellphone ako, nandun yung mga, nagne-networking ako, di ba? Ah. Tapos nag-grab ako. May mga nakakausap ako doon ng mga CEO ng, yung may-ari ng SM, nakausap ko na yun. Kasi yung aso niya, di-deliver namin doon sa i-stud niya ng, ang mahal pala ng pa-stud ng aso niya, 150,000, pa-stud lang. Tapos yung asong dala namin is worth of 3 million. Pero siya, ang suit niya lang maong sa puting sando. Yun lang. Pero siya may-ari ng Okay. SM. Kasosyo Christopher, okay, believe na ako sa iyo doon, kaya mo makausap. Ang problema ngayon eto sulat mo eto gagawin mo. Number 1, Number 1. kailangan ma-reach out mo yung mga malalaking tao ulit. Number 1, gumawa ka ng paraan para matap mo sila ulit kasi kailangan kanila eh. Number 2, tanungin mo sila kung anong problema nila, tutulungan mo sila. Kahit ano. Sigurado ako may masasabi sila diyan na, talaga? Kasi itong isang apartment ko hindi nagbabayad yung tenant ko gusto ko nang paalisin eh. Ikaw trumabaho, Christopher. Trabahuin mo. Basta itap mo yun. Christopher, isang tao lang. Magsimula ka lang sa isang tao. Yung dating mayor, yung dating CEO, kahit ano. Boss, baka may pinapabenta kang kotse. Boss, baka may kaaway ka pagbabatiin ko. Boss, kahit ano boss, tatrabahuin ko para sa'yo. Pag nadikit ka sa mayaman, nandun ang pera. Doon mo ibuhos yung talento mo, Christopher. Christopher, barya yung sorry pero barya yung value mo sa talento sa kaya mong gawin, barya dun sa pinoproblema mong kung dun ka sa organic o Nakuha mo, Christopher? Hindi, naisip ko naman kasi dun, sir. May future siya na mag-isang company kasi may parang ganun. Oo, andun ako eh. Okay naman dun. Kaso kailangan mo ng malaking project ngayon eh. Oo. Kailangan mo ng project. Eh, Yung alam kasi, isang trabaho, parang, malaking transaction. kasosyo, Yes, May. kasosyo, parang hindi kasi bagay sa'yo yung ganong line. Tapos isa pa, parang Christopher. iniisip- Ano ba yun? Sa mukha ba yun, Christopher? Oo, sa itsura. Tapos hindi pa pasok sa mukha mo, Christopher eh. Sinasabi ko, hindi shoot eh. Sa init eh. Hindi. Nangingitim na sa init. Hindi bagay sa'yo yung produkto na yung Christopher eh. Tamo naman ang bagay sa'yo yung nananakot ka. Yun, doon ka. Pabang guns. Hindi. Yung Yun inaayos mo sana yung problema. sasabihin ko eh. Hindi, seryoso Christopher eh. May market ka eh. Kung ako Christopher, kailangan ko serbisyo mo eh. May papatrabaho ko sa'yo eh. Kaya kailangan mo maposisyon yung sarili mo sa mundo ng mamayayaman. Si Christopher ang lapitan mo. Ganon. Basta yun ang trabaho niya. Yung mga malalaking problema ng mga mayayaman, may tumatrabaho dyan. Kung papasok ka doon, Christopher, kaya mo eh. Pera yan, Christopher. Sasabi ko sa'yo, Christopher. Trabahuin mo yan. Maghanap na lang ako ng mga ganun. Number 1, may mga solidong tao. Number 2, dumikit ka sa kanila. Basta dumikit ka. Boss, pahatid nyo ba yan? Ako na mag-ahatid, boss. Boss, ano kailangan, boss? Boss, ako na bahala, boss. Dapat maging ganun ka. Kaya mo yung Christopher. Nakita ko sa mukha mo, Christopher. Ayun nga ginawa ko na din service na nag-grab ako kasi yung Arvin. Ihatid ko yung aso niya, worth of 3 million. Dahil nga nagkatiwala sa akin. Sabiharan niya ako ng 3,000 balikan. From QC to basta naiya, mga ganun. Ayun, okay. Isa na yan, kasosyo. Ayan na yun. Bawa, yan tao na yan mismo. Yan tao na yan. I-upsell mo. Boss, maayos naman ako maghatid ng aso nyo, di ba? Kahit 3 million yan. Boss, baka may papatrabaho pa kayo sa akin. Kahit anong problema nyo, boss, aayusin ko, boss. Ibanggitin mo yon kasi kailangan nilang marinig sa'yo yun eh. Na, hindi kasi sila magsasabi sa'yo na, Christopher, kaya mo bang gawin to? Hindi, ikaw magsabi na, boss, kaya kong trabahuin yan. Boss, o kaya, boss, naririnig ko may problema ka dun sa isang negosyo mo Bakit, boss, ayaw magbayad ng isang kontratista mo, boss? Boss, ako tatrabaho, boss. Pagkatiwala mo sa akin, boss, akong bahala dyan. Dikit ka doon, Christopher. Sabi ko sa'yo, may pera dyan, Christopher. Sa mundo ng mayayaman, tumatapon ng pera. Dadampot ka na lang. Doon ka. Pero itatry ko pa rin magnegosyo ng gano'n. Huwag lang maging Hitler. Try mo lahat. Ito lang, pinapakita ko lang sa iyo yung hindi mo nakikita. Nasa palagay ko bilang kaibigan mong nakausap ka ngayon, yun ang nababanggit ko. Oo, pasensya na rin. Na sumabog. Okay lang, walang problema. Misaligned ka lang naman sa talento mo eh. Maraming may ganyang problema, mga kasosyo. Yung talento nila hindi naka-align. Yung core gift na sinasabi ko, hindi naka-align. Kaya hindi sila well compensated eh. Doon kayo kung saan kayo magaling, doon kayo. Si Tolmark yan. Kasi advice kay kasosyo. Kasosyong may, please. Ako, ay advice ko lang kay kasosyo. Alam mo, kasosyo, super blessed mo pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi may nahuhugot kang ipon, may nahuhugot kang pera. Unahin mo yung life, syempre. Naririnig po ba ako? Hindi po, kasosyong may. Yun. Unahin mo yung kalusugan ng
pamilya mo bago yung business. Kasi maraming business na hindi kailangan ng puhunan, promise. Tama. As in, sobrang dami. So, ang gagawin mo, unahin mo yung business, ay yung health ng asawa mo, paggamot mo, tapos mag-business ka ng kahit na walang puhunan, yung sinasabi ni Kasosyong Arvin. Tapos maging thankful ka kasi wag kang mag-isip na, bakit pag ganito, biglang magkakaroon ng ganitong problema. Wag mong isipin yun kasi blessed ka pa rin, grateful ka pa rin kasi meron kang mahuhugot na pera. Lagi ka lang, alam mo yun, lagi ka lang tumingin sa positive side. Wag mong iisipin yung mga negative side na ganto, ganyan, kasi ganto, wag ganun. Kasi parang, parang mas lalo siyang nakaka-depress sa atin pag iniisip natin yung ganong side na negative. So, maging grateful ka pa rin at saka lagi ka lang din magdadasal. Lahat ng gagawin mo, ipagdadasal mo. Yun lang yung advice ko. Salamat po. May dadagdag Kayo- lang po ako, kasosyo. Mary Jane? Mary Jane. Opo, Ayan. yes po. Si Kasosyo Mary Bali Jane. yung sa nakikita ko po kay kasosyo mo, ang pangalan niya, nakalimutan ko, sorry. Chris. Chris. Yan. Chris na lang. Bali, medyo parang madali kang panghinaan ng loob eh. Kapag alam mo na medyo bababa na yung negosyo mo, parang tinatamaan ka na siguro ng panghihina ng loob. So ako, actually galing din ako sa sales. Sa car industry ako galing. Then, kumbaga na-i-apply ko sa car industry yung pagiging diskarte sa pakikipag-usap sa sa ibang tao. So sa business din ganon. Pero eto yung time na sorry. Medyo humihina yung business ko, pero kumbaga dapat stick ka lang kung ano yung goal mo. Doon ka lang sa goal mo kung ano. Kumbaga, wag ka agad panghihinaan ng loob. Yun lang po. Kasi parang nakikita ko kasi Ayun, sir salamat. sa'yo, nanghihina agad yung loob mo once na parang bumababa yung yung kumpiyansa mo. Pag medyo hindi siguro kumikita or nakaka-encounter ka ng problema. Hindi naman sa mahina yung loob, kasosyo. Kung lakasan lang ng loob, malakas loob natin. Yung certain time lang na may gantong problema, magdidesisyon na ako na ganito. Kasi minsan nagdesisyon ako ganun eh. Sige, meron tayong 6,000 ngayon. Yung, alam nyo ba yung unang-unang networking na pinasok ko, binenta ko yung favorite na PS4 ko. Pinaka-paborito ko yung PS4 na yun. Pero binenta ko yung para doon. Yung kung sa risk tolerance lang, medyo kaya ko naman kahit, kasi nakakain na nga ako ng basura nung naghirap ako eh. Dahil sa sobrang walang makain eh. Pero yung inaano ko lang, yung gantong sitwasyon, yung yung puso ko na di ko kayang ibigay yung magkakasakit pamilya mo pero magnenegosyo ka. Yung ganun part lang. Pero kung papahinaan ng loob, hindi. Kasi sa dami ng naging karanasan ko, hindi ako sa hinaan ng loob. Doon ako nasasaktan. Yung decision na ganun. Kung risk tolerance lang, kayang-kaya ko lang. Ako nga, pinalayas na ako ng tita ko eh. Sa bahay yung unang punta ko sa bahay ng tita ko, nung pinalayas ako doon sa amin, hindi ko pa nalalapag yung bag ko. Kaya tanong na ako, kailan ako aalis. Kaya nung araw na yun, umalis ako noon, natulog ako sa daan. Pero pumunta ako doon sa kuya ko sa Laguna. Pinsan ko yun. Sabi ko, wala akong trabaho kuya. Kahit tagahugas lang ako ng plato, tagasaing mo lang. Okay na, basta makakain lang akong araw na to. Ganun yung mga pinagdaanan ko noon. Kaya hindi ako napapanghinaan ng loob. Kasi kahit mangyari yun, alam ko na yung gagawin ko. Ang inaano ko lang, yun nga, yung decision about doon. Kasi yung hindi nahahati puso ko. May gusto kang gawin, pero yung pamilya mo. Pero tama yung sinabi ng isang kasosyo na yun pa rin, kaya hindi pa rin ako umuusad sa negosyo ng mga gusto kong negosyo kasi nagagamit ko lagi sa pagkakasakit ng pamilya ko na hindi ko alam kung bakit ganun. Pag may ipon ako, bigla na lang may darating na problema. Ganun. Pwede mag-add, kasosyo? Sige. Efren. Sige. Ayun na pala, bumalik na. Baguhan lang po dito sa ating groups po. So, kasosyong Chris, usapang basagan ng alkansya. So, nangyari na rin sa akin yan. Pero bibigyan kita ng advice na in-apply ko, which is para sa akin naging mas mabuti yung decision. Huwag kang magdi-decision na nangingibabaw yung emosyon mo. Mag-decide ka stable na emosyon mo. Doon ka makakapag-decide ng tama. Tama. So, yun lang kasosyo. Kaya di ako nag-decision ngayon eh. Kasi kaya nga ako nagtanong dito kay Kasosyong Arvin para luminaw yung isip ko bago ako mag-desisyon. Kasi meron ako dapat pag-desisyonan. Noon pa yun dapat eh. Nung
yung last na ano syempre, nagtatrabaho. Kapag yari nito, papasok uli ako Mag-online uli ako sa delivery. Yun lang yung inaano ko kasi may sa bawat buhay natin. Kailangan natin mag-refresh kasi sobrang dami nang pumapasok. Kailangan maging empty. Yung ganun ba? So, may power si Kasosyong Arvin na yung words niya na ganun. Kaya nga ako na-hook na sa YouTube channel niya. Kaya yung YouTube ko, binago ko na rin yung concept nun na about helping na rin ang iniisip ko doon, mabubuo ko doon. So, ayun nga, yun. Kaya ito, medyo gumagaan naman yung pakiramdam ko na para akong nagiging energetic. Salamat Kasosyong Arvin. Kasosyong Arvin, pwede ba ako magdagdag doon? Sige, si Kasosyong Red, please. Kasi, Kasosyong Chris, kanina pa kita pinapakinggan. Ang totoo, natutuwa ako. Bakit? Kasi, nung mga panahong ganyan, yung nararanasan mo ngayon, ganyan ako, yung mga panahon ko na, pinalayas ako ng asawa ko dahil sa lahat ng negosyong pinasok ko. Naglag na. Choppy. Pwede ba Nagsabi na si Kasosyo. magsabi? Gusto ba? Tapos, yung sinasabi sorry, Choppy. Yan, hello, Choppy. Yan. Teka lang. Yan. Nawala yung net, hinangin. yun. Yung sinasabi ni Sir Arvin kanina, ni Kasosyong Arvin, totoo yun. Hanapin mo yung core values mo. Hanapin mo kung ano yung skill mo. Tapos, dikit ka sa mga mayayaman. So, meron kami, kaya ako nasabing totoo yun, kasi nangyari sa akin. Nung mga panahon na down ako, ang hiningan ko ng advice, negosyante. Tapos yung negosyante na yon, ni-refer niya ako sa mga kaibigan niyang negosyante. Kasi meron akong skill sa sabihin na natin, sa pag-aayos ng mga problema ng mga negosyante. So, yun, nung mga panahon na yun yung naging opportunity ko. So right now, na-involve ako sa isang company na isinama nila ako. Which is wala akong nilabas na puhunan, pero ang pinaka-foundation ko is yung skill ko. Yun. So, yung ganyang decision na unahin mo, pamilya o negosyo, sa akin, unahin mo muna yung pamilya mo. Kasi bakit? Hindi ka makakapag-negosyo pag may problema ka sa pamilya mo. Yun yung pinaka-the best na natutunan ko nung nandyan ako sa sitwasyon. So, lagi, inuna ko sila. Paano ko sila inuna? Inayos ko yung settlement ko sa asawa ko, kinausap ko. Yun nga, yung syempre, aawayin ka niyan araw-araw kasi failure lahat So, yun, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya lahat ng plano mo. Kung mag-fail, ituro mo rin sa kanya, ipaunawa mo rin sa kanya na hindi naman lahat successful palagi sa umpisa. So yun yung naging naging learning curve ko pagdating naman sa pamilya. Tapos sa mga kaibigan naman, yung mga negosyanteng nilapitan ko, hiningan ko ng advice. Kung ano yung ine-expect nilang ipagawa sa'yo, i-deliver mo ng more than the expectation para lalong lumalim yung tiwala nila sa'yo. Kasi kapag nakapag-build ka na ng tiwala sa kanila, sunod-sunod na para kang nagbukas ng pinto sa isang panibagong opportunity. Yun yung pwede kong maitulong sa'yo, Kasosyo. Salamat. Ito, Kasosyong Red. Tama. Pwedeng magdagdag. Pwede magdagdag. Pwede tawagin natin si Kasosyong Mark, yung mga nakataas ng... Kasosyong Red, nakikita mo yung mga nakataas ng kamay, Hello. parang raise hand. Narinig po ba ako? Si Kasosyong Mark. Sige, tawagin na lang natin siya, Kasosyong Red, please. Sige. Hello. Tapos si Kasosyong Marites. Ayan, Ayun. yung next natin. Hello. Yes, Sige Kasosyong po, Mark. Kasosyong Mark. Chris. Narinig ka po. Magkalugar lang tayo, di ba? Di ba magkalugar lang tayo? Ang payo ko lang is health is wealth. Health is wealth. Unahin mo muna yung problema na yon. Nakita mo ako nagninegosyo ako, pero biglang natigil. Pero ang goal ko ngayon is makalakad para makapag-generate ulit. Kasi kung ganito ako, hindi ako makakapag-generate ng income kasi unable ako. Ang ginogol ko ngayon, hindi sa pera Ang ginogol ko ngayon is umayos ulit yung makalakad ulit ako. Nakita mo, almost mahigit 1 month na. Hindi ako nakakapag-generate ng cash flow ko. Pero tuloy pa rin ang laban na makapaglakad ulit. Yung sa problema mo, anuin mo yan, kayang-kaya mo yan. Hindi dito lang din ako. Grabe yun. Ayun. Tama. Ayun lang Thank you po. daw, Kasosyong Mark, solid inspirasyon. Tapos na, problema ni Chris. Ayos na. Wow. Tinapos na ni Kasosyong Mark. Yun na yun Sige Kasosyo, medyo mag-on na muna ako. Salamat sa mga advice nyo. Kailangan ko pang kahit 500 man lang pangkain ngayong araw na to. Trabaho. Sige.
Sige, salamat muli Ganda. Maganda sa pakiramdam. Ito yung hinahanap ko na sagot sa tanong na ilang linggo ko na rin iniisip. Salamat. Kasosyong Ang Arvin. ganda, ang ganda. Ingat sa biyahe, kasosyong Christopher, Ang ha? ganda. Sige, mag-on na uli ako. Salamat. Unahin mo na yung ipin ni Mrs. Babalik din yun. Tapera lang yun. Unahin mo na muna yun. Tama. Huwag mong panghinayangan. Babalik Sige, tapera sige. lang yung kaya mo yun. Makikinig lang din ako. Mag-on lang ako sa pero makikinig ako, di ako makakapag. Okay lang. Salamat, kasosyong Chris. Kasosyo. Malakas tayo. Sige, Kaya mo yan. Sige po. Salamat.